Sabi niya, ano yung tipong, parang ano daw, makinis ka lang naman pag iPhone ang gamit mong ano. Grabe no, makinis lang daw si Papa Joms pag iPhone yung gamit. And hello guys, once again, welcome back muli sa ating channel. Ito po yung nag-iisang host na si Chloe TV, muling magbibigay ng panibagong reaction video. So, kamusta po ang lahat guys? Happy Saturday po sa inyong lahat. And mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo naroroon, lalong-lalo na sa ating mga OFW na palagi nakasuporta dito sa ating channel. Marami pong salamat. At syempre sa mga solid Kalingap supporters, solid Jomcar supporters, ay maligayang pagbabalik dito sa ating channel. So syempre ngayon guys, ay hindi po tayo mawawalan ng reaction video dito nga po sa live ni Papa Joms, kung saan nga po ay parang ano tawag dito, may nag-message umano sa kanyang messenger at sinabihan siya na pangit pala daw yung mukha ni Papa Joms, medyo may lubak-lubak. Sa iPhone lang pala daw gwapo si Papa Joms, pero sa GoPro ay kitang-kita daw yung ano, hindi makinis niyang mukha. Grabe no? Napaka ano naman. Napaka perfecto naman po ng mga bashers ni Papa Joms, no? Kakaiba talaga ang mundo ngayon. Kung hindi kayang pantayan yung mga gawa nila sa pag-charity, ay bumabawi sila dito sa physical anyo. Grabe naman yung mga bashers ng Jomcar. Talagang pisikala na yung ano, no? Tawag dito, ano ba sa Tagalog, yung panghinaway. So, pisikala na po ngayon. Nag-level up na talaga. Hindi kasi nila kayang pantayan yung pag-charity, yung mga magagandang ginagawa ni Kalingap Jomar. Kaya ang nangyari ay dinaan nila sa physical. Ay, ganun talaga ang buhay guys. Kung sino pa yung gumagawa namang mabuti, ay siya pang ano, kinukutya ng mga perpektong tao. So, bakit naman ganun? Ganun na ba talaga ang kalakaran dito sa ating mundo? No, ganito na ba yung kalakaran na mambabalahura po tayo ng tao, no? Talagang sawayo na to physically kasi hindi natin mapapantayan yung mga magagandang ginagawa ng isang tao. So idaan natin sa physical na pambabalahura. Ganito ba dapat? Ngayon guys, syempre atin pong panoorin itong live ni Papa Joms, kung saan nga po ay dito sinabi rin po niya about po sa kanyang beneficiary, about po sa humihina na kitaan ngayon sa YouTube. Kasi totoo naman talaga, no, yung kitaan dito sa YouTube guys, hindi talaga siya consistent. Minsan may magba-viral, kahit gaano pa, or kahit million views pa, I mean million subscribers ka pa, may ano talaga, darating talaga yung oras na medyo ang liit po ng kitaan dito sa YouTube. Pero kahit pa paano, ay meron pa din namang kita. Pero hindi nga talaga consistent na malaki talaga yung kitaan dito sa YouTube, no? Pwera na lang po dyan sa mga sikat na mga vlogger, yung mga million views na like Ibana, yung mga million subscribers, sino pa yung mga sikat na yan. So, sila po ay, syempre, malalaki talaga yung kitaan nila dyan. Pero sa mga small YouTubers, tulad natin, at saka yung pag-charity, hindi talaga yan always na malaki yung kitaan. No, tulad po ng sinabi ni Papa Joms dito, na napapansin talaga niya na maliit lang yung kitaan na ngayon, no? Kumpara dati, kumpara nung nagsisimula pa lang sila, medyo malaki talaga yung kitaan. Pero ngayon ay unti-unti pong bumababa. Buti na lang ay may mga sponsors, may mga nagbibigay, nagpapalipad. So doon po siya bumabawi. At yung mga palipad na yon ay binubuhos din po niya, tinutulong din po niya sa kanyang mga beneficiary. Kaya napakalaking tulong din po ng mga sponsors, mga nagpapalipad dito sa kanya. Okay? So ngayon guys ay syempre bibigyan natin ng reaction. Pero bago ang lahat, no? Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Paki-like and share na rin tong video para i-recommend pa tayo ni YouTube. At higit sa lahat, paki-turn on ang notification bell para mas laging updated po sa ating mga reaction video. At wag din natin kalimutan, palagi nating suportahan ang nag-iisang ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog in Kalingap Rab. Nandiyan din po ang ating Keyboys, Kalingap Partners, mga charity vloggers sa Pilipinas na tumutulong sa ating mga kababayang mahihirap. Suportahan niyo po natin sila. At ang aking mga kasamang Kalingap Reactors,
yung mga legit Kalingap reactors na gumagawa po ng content about ito sa Kalingap. Suportahan po natin sila. Okay, so ngayon ay simulan na muna natin. Panoorin na muna natin itong live ni Papa Joms. Hindi ko po alam kung ano nangyari. Biglang nag-ulan. Alam mo yung nag-ulan dun sa ano? Nag-ulan po ng malakas sa Alupay. Tapos nagpa-ulan din kayo ng malupitang mga pakulay. Pero yun, thank you very much po. Aling tulong po yan sa akin pong, lalo po sa ating pabahay. Lalo na lang po talaga sa... So, yan guys, no, napakalaking tulong talaga yung pakulay ninyo. Kaya dyan rin po kumukuha si Papa Joms ng kanyang pantulong, pabahay. Kasi kung kukunin lang po lahat ito sa kitaan or kita niya sa kanyang YouTube channel, kahit medyo malaki-laki yung mga views niya, hindi talaga kakayanin yung pabahay. At hindi rin ganon kadali magbigay ng pabahay, no? Napakalaking gastusin, napakadaming gastusin. Tapos yung mga materials ngayon sobrang ang mamahal, kaya yun hindi ganoon kadali magbigay ng pabahay. Sa ating pabahay, dun talaga yan din talaga na ano, dun po talaga yan din na pupunta. Kasi guys, paano po ba? I don't know if maniniwala kayo sa akin, pero di ba po aware naman kayo sa mga sa views ko, medyo hindi naman po talaga kataasan. So usually kasi yung mga views ni Papa Joms nasa 30, 40,000. So, sa ganyan guys, depende kung panoorin talaga yung buong video. Kasi pag panoorin yung buong video, ay may tendency na medyo mataas yung kitaan. Pero, pag hindi talaga tinatapos yung video, kahit mahaba pa yung video, ay maliit lang po talaga yung kita dyan. Kaya, kahit gaano laki yung views na nakikita natin, like umabot siya ng 50,000, 60,000, pero pag hindi po binview or hindi po tinapos yung video, ay maliit lang po talaga yung kita dyan. Okay, so wag po kayo mag-expect na yung iba ang lalaki ng views tapos ang lalaki ng kitaan, hindi po. Tsaka nakadepende po yan kung ilang minutes yung na-accumulate doon sa isang video. Kasi yun po yung ano dyan yun po yung babayaran dyan. Kung ilang minutes, ilang hours po yung na-accumulate sa isang video. Hindi po magbabase kung ilang views po yan. Kasi yung iba, pag sinabi nilang vlogger, pag nakikita nila 200,000 views, ay 200,000 na agad or 100,000 na agad yung kitaan. Hindi po ganon. Okay? So wag po nating isa-isip yan na pag malaki yung nakikita nating views dyan, ayun na po yung kitaan. Hindi po. Nagbabase po yan kung ilang minutes or oras po ang na-accumulate dyan sa video na yan. So, malit lang din talaga ang revenue, parang ganun po. Kaya, kung makapag-ano po kayo, kung nagtataka kayo kung bakit nakapagpabahay tayo, siyempre because of, bukod po sa bigay po din talaga ng sponsor din po talaga mga pledges. Isa rin po talaga sa napakalaking tulong dito sa ganitong klaseng pagbablog, yung pagcha-charities, yung mga sponsors din po. Diba? Like Kalingap Rab, no, malaki rin po yung parte ng sponsors talaga sa kanilang pabahay. At syempre, nagpapasalamat naman po sila na mayroong talaga mga sponsors na tumutulong. Kasi kung tutuusin guys, ay hindi talaga kakayanin pag walang sponsors. So, isa po yan sa nagiging haligi sa pagcha-charity kasi napakalaki ng ambag po ng mga sponsors talaga. Kung iasa mo lahat sa kitaan mo dyan sa YouTube ay nako, baka lang, haligi lang yung kaya mong ipatayo. No? So, yun. Pero may mga times din naman na sinabi ni Kalingap Rab na galing mismo sa kanyang bulsa yung pinapabahay niya. Kasi si Kalingap Rab ay meron namang tawag dito, meron silang negosyo, no, at saka medyo malaki-laki rin po yung mga views niya. So, parang ganun. Pero hindi talaga like nila Kalingap Jomar, yung mga small YouTuber, small charity vloggers ay umaasa rin po yan sa mga bigay-bigay sa mga sponsors. Kaya ayan, syempre nagpapasalamat naman po si Papa Joms doon sa mga tumutulong talaga. Dahil din po yun sa mga pakulay niyo po. Doon naman po yun ang pupunta. And I have, din po, may mga
Yun po, yung iba naman po dyan sa mga paunti-unti, sa ating pong beneficiary, yung iba. Pero sa ngayon po kasi, yung pinakang ano ko po kasi ngayon, yung pinakang gastos ko talaga ngayon is sa pabahay. So, yun po. Kasi napakamahal ng materyales eh. Yun talaga yung pinaka-struggle, yung pabahay. Pero sabi naman nila Kalinga Prab at saka ni Kuya Bal, hindi naman talaga siya ano tawag dito. Hindi siya kailangan talaga na magpabahay ka. Kung sa tingin mo ay kaya mong magbigay ng pabahay sa mga beneficiary mo, ay yun naman ay malaya kung gusto mo talaga. Pero pag hindi mo kaya, ay pwede ka namang hindi magpabahay. Like tutulungan mo na lang sa kanilang pang-araw-araw, like grocery, or babawi ka doon sa scholarship, no? Magbibigay ka ng mga scholarship. Pwede naman yon. Pero siguro gusto rin ni Kalingap Jomar na tumayo siya sa kanyang sariling paa, na ipakita rin sa Kalingap na kayang-kaya niya. So sa tingin natin, kaya naman niya, and may mga nag-sponsor naman. So we hope na maging kakayanin talaga niya hanggang dulo, kasi yun na nga yung nakikita natin talaga dito sa pag-vlog sa YouTube ngayon, humihina talaga yung kitaan, no? Hindi talaga siya consistent. Kaya medyo malakas din po ang loob ko magpabahay. Kasi tawag niyan, yung mga, yun po, mga pakulay niyo po. Pero kung magdidepende lang po ako sa sa views, sa revenues ng views ko alone, I doubt po, hindi po yan ako makapagpabahay. Siguro po, pwede ako makapagtulong lang sa pa-repair. Pero pa mainit. Yun, thank you very much po. Wala lang, Vitamilk. May pa-Vitamilk si Papa Joms. Napapansin ko palagi siyang umiinom ng Vitamilk ha. Parang yan po yung paborito niya. I have lots of plans pa po. Even yung ang rin ko po is i-repair po yung kasi si Kimberly kasi is kailangan pabahay talaga kasi wala talaga sila kay tatay kay tatay Hoven repair po yun parang ginawang plano ko. Tapos actually may nag sa akin, paano ba yun? May nag-message sa akin. Grabe no, nag-message talaga guys. Tapos yung laman pala ng message ay sabi niya yung tipong parang daw, makinis ka lang naman pag iPhone ang gamit mong Grabe no, makinis lang daw si Papa Jones pag iPhone yung gamit. So, yun, kung sa Bisaya pa, napakahinawayo naman. Napaka-perfecto naman. Siguro sobrang kinis siguro ng taong yun sa personal. iPhone ang gamit mong cellphone kasi tapos pag GoPro talagang matter ba talaga pag sa ganyang pagcha-charity, dapat good looking ka talaga, dapat gwapo ka talaga pag vlogger ka. So I don't think na matter yan, no? Hindi naman siguro nakabase kung paano ka tutulong, tsaka nakadepende ba kung ano yung pagmumukha mo, kung gaano ka ba kagwapo pag tutulong ka. Parang hindi naman siguro. Pero yun, bashers is bashers talaga. Talagang pipintasan at pipintasan ka niyan. Kahit gaano ka pa kabait, kahit gaano ka pa kabuti. So siguro nakikita nila na hindi nila kayang pintasan yung kabutihan na nagawa ni Kalingap Jomar, kaya dinaan nila ito sa physical na anyo ni Papa Joms. So ganon talaga ang buhay. Daw halata naman yung yung flaws ko dito sa sa mukha. Sabi ko, hindi naman ako. So dapat pala pagtutulong ka dapat mala glass skin ka. Parang mala keep up yung dating mo, parang Koreano, parang mala glass skin yung mukha mo pag papasok ka sa charity. So ganun talaga, ganun siguro yung gusto niya mangyari dito kay Papa Joms. So dapat palaging naka tawag dito, Bikibelo ba yun? Na nag-i-enhance ng mukha. Grabe yung bashers na Jomcar ah. Wala naman po ako sinabing makinis ako. Anyway. Kaya nga po, yung makulay ang gabi, di ko lang. Tulad dito guys, medyo makinis diba? May lighting dito. Di ko alam kung anong nun. Anong pinaglalaban yung nag-message sa akin.
So, yun na nga guys, no? Talagang message pa talaga si Papa Joms tungkol dito sa sa pagmumukha niya na hindi daw makinis yung mukha ni Papa Joms. Pero at least personal, no? Hindi kinoment kung saan-saan na nakikita natin. O may pa rin, may tawag dito, may respeto pa rin kahit konti. Ganon talaga guys. Dito sa social media, nako, lahat lalaitin ka talaga. Talagang huhubaran ka ng mga bashers mo. Lahat may mapapansin sila sa'yo. No? Just imagine, kahit si Ivana Alawi, napaka-perfect na niyan, matulungin, mayaman, pero may mapapansin at may mapapansin pa rin sila. Binabash pa rin nila si Kalingap, I mean si Ivana. So, sila pa kaya, no? Na tayo pa kaya na hindi perfecto, hindi pa mayaman. So, ganun talaga ang buhay. So, wala na tayong magagawa doon. Hindi naman natin mapiplease yung mga tao na gustuhin tayo. So, ang importante, babawi na lang po tayo dito sa mga mabubuting ginagawa natin. So, yun, ang importante ipagpatuloy lang din po nila yung kabutihan, yung mga kabutihang ginagawa nila. Yun lang ang dapat. So, yung mga bashers, natural lang naman yan, nandiyan lang naman yan palagi. Hindi natin yan makukontrol, hindi yan mawawala social media. Lalong-lalo na ngayon na lahat po tayo ay may mga cellphone na, mabata, matanda. So, pwedeng-pwede nang makapag-comment. At saka, ang dami rin pong perpektong tao dito sa Pilipinas. No, napaka-perpekto po nating lahat talaga. Yung tipong walang maipipintas yung ibang tao sa atin. Ganun tayo ka-perpekto. So, sabi nga nila, just na lang, ignore kung hindi kayang makipag-sagutan, kung hindi kayang makipagbardagulan sa mga taong yan. So, just ignore. Pero kung kaya mo namang makipagsabayan, ay, syempre, dito, babalahurain natin yan. Hanggang dito na lang muna guys ang ating reaction video. I hope nag-enjoy kayo. Paki-comment dyan sa comment section natin kung ano yung opinion nyo patungkol dito sa ating reaction video. At muli po, maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like and share ng ating video para i-recommend pa tayo ni YouTube. And of course, paki-subscribe na rin po. Huwag din natin kalimutan ang ating mga keyboys sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ito po inyong host na si Chloe TV. Thank you for watching.